Narito na ang programa magsisilbing daan upang magpagaan sa bawat hinaing at problema ang inyong idudulog. Turutukan ang bawat makabuluhang pag-aksyon ng mga kinaukulan. Ang serbisyo publiko na kahit sa anong paraan at sa abot na aming kakayahan ay aming susolusyonan. Ang programa nagdurugtong sa bawat yugto ng buhay. Ngayon ay Miyerkules, Agosto 22, 2012. Tugon, aksyon. Ngayon, ito ang Responde. Magandang hapon, ako si Orin Miranda. Mga kaibigan, naalala niyo pa ba ang trahedyang idinulot ng Bagyong Ondoy na naganap noong September 30, 2009? Libo-libo mga tao ang nawala ng tirahan doon. Buti na lamang po at nandyan ang ating gobyerno para tulungan ang ating mga kababayan. Marami sa kanila ay inirelocate na at ang iba napunta sa Rodriguez Rizal. Pero bakit nga ba walang kuryente ang lugar na ito na inakala ng mga residente na magbibigay liwanag sa kanilang dumilim na buhay? Narito ang kanilang kwento sa report ni Irene Quintana. Ito ang Southville 8, Barangay San Isidro, Rodriguez Rizal. Karamihan sa mga residente rito ay biktima ng Bagyong Ondoy noong taong 2009. Ang relocation sa kanila ay proyekto ng National Housing Authority o NHA. Bagamat nailayo sila sa kanilang mga hanap buhay, ay pinangakuan naman sila na bibigyan ng trabaho sa lugar. Umasa sila sa mga pangako ng maganda at bagong simula na hatid ng bago nilang tahanan dito sa Southville 8, Barangay San Isidro, Rodriguez Rizal. Ngunit laking dismaya nila nang dumating sa ipinangakong mga bahay nang walang tubig at kuryente, maging ang pangakong trabaho ay napako. Hanggang ngayon, makalipas ang halos 3 taon ay wala pa ring kumpletong supply ng kuryente sa lugar. Ito ay sa kabila ng pagsisikap ng mga residente na makumpleto ang hinihinging requirements sa kanila para tuluyan na silang makabitan ng kuryente. Partikular na lumapit sa Responde ang mga residente ng Block 27 Southville 8 sa pangunguna ni Reynante Reblora. Itinawag niya sa amin ang matagal ng problema sa kanilang lugar. Hindi man namin nakausap ng personal ang complainant ay nakausap naman namin si Christopher Estepa, ang presidente ng Southville 8 Homeowners Association. Kwento ni Christopher, sa mahigit 10 phase dito sa Southville, ang Southville 8 ang naunang makabitan ng kuryente. Ito ay dahil na rin aniya sa kanilang tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan sa NHA, sa developer na Baquet Corporation, Meralco at maging sa lokal na pamahalaan. January 2011 raw naikabit sa kanilang lugar ang poste at meter basket ng Meralco. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakabitan ng kuryente ang karamihan sa kanila. Nahihirapan din aniya sila dahil tila pinagpapasapasahan sila ng mga opisyal ng NHA, Baquet Corporation at Meralco sa tuwing ifa-follow up nila ang kanilang request na magkaroon ng kuryente sa kanilang lugar. Kaya naman nagpasya na silang ilapit sa Responde ang problemang ito. Malaking bagay na maipaabot sa ahensyang gobyernong lokal man o nasyonal yung mga problema namin, mga issue namin. Umaasa po kami through sa inyo ang Net25 makakarating po sa dapat pong gumampan na gawin o i-provide yung mga pangangailangan namin sa komunidad namin. Ako sa Irene Quintana, ang inyong koresponde. Malalaman natin ang ginagawa hakbang dito ng developer na lugar at ng mismong Meralco. Tutok lamang magbabalik ang Responde.